Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa Filipino. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa Filipino, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa ugnayang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Alam mo ba ang ugnayan ng sanhi at bunga ng mga pangyayari? Alam nyo ba ang pagkakaiba ng sanhi at bunga? Alam kong ikaw ay isang matalinong bata, kaya naman matutukoy mo at masusuri mo kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng sanhi o kaya naman ng bunga. Para sa alamin, matapos ang module na ito, inaasahang matututunan mo kung paano nakapag-uugnay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang talata o teksto. Letter A, natutukoy ang sanhi at bunga. Letter B, nakikilala ang sanhi at bunga sa mga pangyayari. At letter C, nakagagawa ng mga gawaing nagpapakita ng sanhi at bunga. Para sa subukin, ang panuto ay paghambingin mo ang larawang nasa hanay A at ang salitang pareho ang kahulugan sa hanay B. Isulat mo ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Nasa hanay A ang mga larawan mula bilang 1 hanggang bilang 5. Ito naman ang mga pagpipilian sa hanay B. Letter A, pagtatanim ng halaman. Letter B, paggamit ng lambat sa pangingisda. Letter C, pagtatapon ng basura sa kanal. Letter D, labis na pag-apaw ng tubig. Letter E, labis na pagpuputol ng mga puno. Basahin natin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Ang pamagat ng kwento ay Kalikasan Ating Ingatan ni Freda D. Salavaria. Ang kalikasan ay isa sa pinakamagandang nilikha ng ating Diyos para sa sangkatauhan. Marami tayong maituturing na likas na yaman na ating napakikinabangan. Ngunit sadyang may ilang mga taong hindi nakukontento sa mga bagay na mayroon sila. Ang labis na pagpuputol ng mga puno o ilegal na pagtotroso ay isa sa halimbawa ng pagmamalabis sa kalikasan. Isinisisi sa mga ilegal na mantotroso ang paghagupit ng mga sakuna na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang biglaang pagbaha sa pulo ng Samar at Leyte na ikinamatay ng libo-libong mamamayan noong Nobyembre taong 2013. Ang paggamit ng dinamita sa pangingisda ay nakasisira rin sa ating kalikasan. Nasisira ang mga bahay ng mga isda tulad ng mga corals at coral reefs. Nagdudulot din ito ng pagkamatay ng mga itlog at maliliit na isda. Marami ring naapektuhan ang mga mangingisda na tanging lambat lamang ang ginagamit sa pangingisda. Halos wala na silang mahuli dahil dito. Ang pagtatanim ng mga halaman at mga puno ay makatutulong upang maibalik ang kagandahan ng ating kalikasan.
Sa pamamagitan din ng pagtatanim, mapapalitan ang mga punong pinutol, dadami na muli ang mga ligaw na hayop, at babalik sa dating ganda ang ating kagubatan. Para sa gawain, ang panuto ay basahin at sagutin mo ang mga sumusunod na katanungan. Piliin mo ang letra ng tamang sagot at isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, ano ang pamagat ng kwento? A. Kalikasan ating ingatan. B. Kalikasan pangalagaan. C. Kalikasan ating mahalin. Number 2, ano ang bunga ng pagkasira ng kalikasan? A. Pagpuputol ng mga puno. B. Paggamit ng dinamita. C. Pagkakaroon ng baha. Number 3, sino ba ang dapat sisihin sa mga sakunang nangyayari? A. Ang mga tao na labis na nagputol ng mga puno. B. Ang mga tao na nagtanim ng mga puno. C. Ang mga tao na naglilinis ng paligid. Number 4, ano-ano ang sanhi ng pagkasira ng kalikasan? A. Pagtatanim ng mga puno at mga halaman. B. Labis na pagpuputol ng mga puno at paggamit ng dinamita sa pangingisda. C. Paggamit ng lambat sa pangingisda at pagtatapon ng mga basura sa tamang basurahan. Number 5, paano natin maiingatan ang ating kalikasan? A. Magtapon ng basura sa kanal. B. Putulin ang mga bulaklak sa bakuran. C. Magtanim ng mga halaman sa bakuran. Para sa tuklasin, tandaan mga bata, ang sanhi ay ang pagbibigay dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. Ang bunga naman ay ang epekto o kinalabasan ng pangyayari. Halimbawa, ang sanhi ay mukhang uulan ng malakas. Ang magiging bunga ay nagdala ng payong si Faye. Isa pang halimbawa, mga bata, ang sanhi ay nag-aral ng mabuti ng kanyang aralin si Faye. Ang naging bunga ay nakakuha siya ng medalya. Para susuriin, ang panuto ay piliin mo sa loob ng kahon ang sanhi ng mga larawan. Isulat mo ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, tignan mo ang larawan. Ito ang mga pagpipilian. A. Nagugutom na siya. B. Binigyan siya ng regalo. C. Napagod siya sa paglalaro. Number 2, tignan ang larawan. Ito ang mga pagpipilian. Letter A, kumain siya ng maraming candy. B, nabusog sa kinain. C, uminom ng maraming tubig. Para sa letrang B, ang panuto ay piliin mo sa loob ng kahon ang bunga ng mga larawan. Isulat mo ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, tignan ang larawan. Letter A, upang makagawa siya ng takdang aralin. Letter B, upang maging malinis ang kanyang mga kamay. Letter C, upang makapaglaro siya kaagad. Number 2, tignan ang larawan. Letter A, makatutulong sa pagpigil ng baha. Letter B, makatutulong sa iyong pag-aaral. Letter C, makatutulong sa iyong paglaki. Para sa pagyamanin, ang panuto ay tukuyin mo ang sanhi at bunga sa mga sumusunod na sitwasyon. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Halimbawa, nanalo siya sa paligsahan sa pag-awit sapagkat nagsanay siyang mabuti. Ang sanhi ay nagsanay siyang mabuti, ang naging bunga ay nanalo siya sa paligsahan. Number 1, mataas ang nakuhang marka ni Mia sapagkat siya ay nag-aral ng mabuti. Number 2, tulong-tulong sila sa paglilinis ng mga kanal kaya hindi binabaha ang kanilang bayan. Number 3,
Nagwalis ng silid-aralan ang mga mag-aaral, kaya natuwa ang kanilang guro. Number 4, malusog na bata si Ryzen dahil kumakain siya ng mga masusustansyang pagkain. Number 5, masayahing bata si Isaac kaya marami siyang kaibigan. Para sa letrang B, ang panuto ay iguhit mo sa sagutang papel ang puso kung ang parirala ay sanhi at bilog naman kung ito ay bunga. Number 1, naglilinis ng bakuran si Faye. Nawala ang mga tirahan ng lamok. Number 2, bumaha sa Bataan dahil sa malakas na ulan. Number 3, nagtanim ng mga puno ang mamamayan. Nabawasan ang labis na pagbaha. Number 4, kaya mabilis na mawala ang mga ibon. Nasira na ang kanilang tirahan sa kagubatan. Number 5, binaha ang maraming bayan dahil sa pagputol ng mga puno. Para sa isa-isip, paano mo malalaman kung ang isang pangyayari ay sanhi o bunga? Tandaan natin mga bata na ang sanhi ay sinasagot ang katanungang bakit ito nangyari? At ang bunga ay sinasagot ang katanungang ano ang naging epekto sa pangyayari. Ang unang tanong ay sumasagot sa sanhi at ang ikalawang tanong naman ay sumasagot sa bunga. Punan ng sanhi at bunga ang patlang. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Mahalagang matukoy ang blank ng pinagmumulan o dahilan ng isang pangyayaring naganap kaya nagkakaroon ng kasunod na pangyayari na tinutukoy nating blank o epekto. Para sa tayahin, ang panuto ay isulat sa sagutang papel ang S kung ang tinutukoy ay sanhi at B kung bunga ang pangyayari. Number 1, mamamatay ang mga isda. Madumi ang ilog. Number 2, baha na sa kalsada. Walang tigil ang pag-ulan. Number 3, naligo sa ulan si Joel. Nilagnat siya. Number 4, sumali siya sa paligsahan. Magaling siyang gumuhit. Number 5, tinulungan ni Bea ang kanyang lola. Nagpasalamat ito sa kanya. Para sa karagdagang gawain, ang panuto ay piliin mo ang bilang ng pangungusap na nagpapakita ng sanhi at bunga. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ito ang sitwasyon. Isang araw bago pumasok sa paaralan si Ivan, Number 1, sinabihan siya ng kanyang ina na magdala ng payong. Number 2, sapagkat makulimlim ang kalangitan. Number 3, sa kanyang pagmamadali. Number 4, nakalimutan niya ang bili nito. Number 5, biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya siya ay nagtatakbo at nabasa ng ulan. Maraming salamat mga bata. Tandaan, mahalagang matukoy ang sanhi ng pinagmumulan o dahilan ng isang pangyayaring naganap, kaya nagkakaroon ng kasunod na pangyayari na tinutukoy nating bunga o epekto. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay, #ProjectAppear. Paalam!